Meron pa bang power o wala na ang ICI? Ang ICI parang comatose na. Kumbaga sa sakit, nasa ICU na. Alam niyo bakit? Abay, tatatlo po ang membro ng ICI, dalawa na yung nag-resign. Isa na lang natitira. Ang unang nag-resign ay si Commissioner Singson. Ngayon, nag-resign din si Commissioner Rosana Pajardo. Ang natitira lang, ang chairman, Retired Justice Andy Reyes. Yan lang naman, tatlong yan ang opisyal na under ng ICI, Executive Order Number 94. Yung ibang mga tao dyan, katulad ni Magalong nag-resign, ito ngayon nakaupo na si General Azurin. Hindi naman sila member ng komisyon. Yung spokesman yan, secretariat lang yan. Talagang ang ICI, yung tatlo. Dalawang commissioner na nag-resign na nga at yung chairman. Ngayon chairman na lang. Anong mangyayari? Ano ba ang kailang magagawa? Maliban na lang kung maglalagay ang Pangulo kaagad-agad, forthwith, ng dalawang commissioner para mabuhay pa yung ICI. Kasi sa ngayon, kaya ko dinidescribe na parang kung sa sakit, comatose na yan, nasa ICU. Ay wala tatlo, isa na lang Ngayon, totoo bang nag-resign itong dalawa? Yung isa itong sa problemang pamilya, for security, ito namang isa ang sinasabi para bang halos naman tapos na ang trabaho. Tapos sasabihin ngayon ng Chairman Andy Reyes na tuloy pa rin ang kailang gagawin. Ay paano nga? Comatose na. Kakaunti na kayo. Samantalang halos nag-uumpisa pa lang. Itong pumutok na balita na Jose Cabral file o record, ito po ang mas matinding trabaho ng ICI dapat kumpara dun sa mga expose ng korupsyon sa flood control pa rin sa Senado at Kongreso. Kasi yun identify na natin kung sino-sinong kontraktor at engineer at yung mga proponent na politiko, Kongreso at Senado, dati at kasalukuyan, o mga incumbent. Kilala na, di ba? Hinihintay na lang natin kasuhan at isyuhan ng warrant of arrest at arestuhin sila. Pero itong pumutok na mukhang marami ang may kinalaman sa insertion o allocable pagdalaan ng pondo, both Congress, Senate, at Executive Department. Abay, malala ito. Malala ito. Tinataya daw kung 3.5 trillion mula ng 2023 hanggang 2025 ngayong taon. Doon pa lang yun. Ay paano yung 6 na taon ng Duterte administration? Huwag natin kalimutan, umamin ang Diskaya. Doon sila nag-umpisa ng pagpapayaman at nakakuha ng daan-daang bilyon ng mga kontrata mula 2016. So, ibig sabihin, trillion talaga. Itong mga insertion, allocable, na ang nasa gumagawa ay taga-gobyerno. Both Congress, Senate, and Executive Department. Ibabaliwala na lang ba yun? Yung isinumiting record ng Department of Public Works and Highways sa Ombudsman, ano yun? I-archive ba yun? O i-expose lahat? Dapat i-expose yan. Kasi sabi ng Pangulo, panagutin lahat. Ilabas ang lahat ng pangalan. Ngayon si Congressman Libistin ay iipit na. Marami ng congressman galit sa kanya, marami na rin mga senador nagdududa sa kanya, taga-executive department dahil yan sa allocable issue, nagdududa at nagagalit na rin sa kanya. Naipit na ho yung batang congressman ng lalawigan ng Batangas. Yung sa issue. Pagkatapos ganito na yung lagay ng ICI. Diba? Pero ang aking nakikitang solusyon dito at opinion, kung maglalagay ang Pangulo ng another commissioner, dalawang commissioner, na magpapalakas uli, bubuhay dun sa comatose na ICI, sa ICU na. Independent Commission for Infrastructure, comatose na. Nandun na sa ICU. Naghihingalo na. Kasi nga yung dalawa, nag-resign na, isa na lang ang natitira. Kaya dapat lagyan ng Pangulo, kung gusto pa ng Pangulo, tukuyin talaga ang lahat, papanagutin ang lahat.
Kasi yung Jose Cabral files bilang Undersecretary for Planning, marami po itong pangalan na dapat may sa publiko pagkaano, sino, at anong proyekto ang nagawa, ginawa, at nawala. Ghost Project. Doon pa lang mas matindi po yan kaysa rito sa na-expose na ng mga kinasuhan ng congressman, senador at district engineer at mga kontraktor. Matindi po yung files na yan kasi matagal yan. Ilang taon bang Yosek si Cabral? Pati nga yung kanyang pagkamatay, pinagdududahan pa ngayon. Di ba? Tapos ang sagot ng Malacanang, hearsay. Aba, sandali. Pag sinabi mong hearsay ang expose, ang record, dokumentado, may ebidensya, sasabihin hearsay, abay parang linya ng takipan ito. Huwag niyong i-cover up. Huwag niyong pagtakpan kung yan ang intensyon niyo. Kahit yan ay taga-executive department. Kasi magagalit ang taong bayan pag nilinlang ninyo. Dahil uulitin ko sa dating mga bidyong nabanggit ko na, sinusundan ko at sinusundan ng taong bayan ang sinabi ng Pangulo. Kahit sino mananagot. Walang pipiliin kahit kapartido, kamag-anak, kahit na sino dapat managot. Yun ang kailangan. So, hindi dapat ma-abolish ng ganun-ganun na lang. Buhayin ang naghihingalong ICI. Palakasin pa ito dahil marami pang iimbestigahan. Hindi totoong tapos na sila. Wala pa sila na ipapakulong na malalaking tao. Engineer pa lang at kontraktor. Wala pang malalaking proponent ng project. Dadaan-daang bilyon ang nawala. Wala pa yun. Tapos ngayon may bago pang listahan. May bago pang pangalang nasasabit. Tapos titigil na. Pilay-pilay na. Kumatas na ang ICI. Aba, sandali. Hindi yan ang inaasahan ng mamamayang Pilipino. Kaya ito papasok na bagong taon, maraming hamon, hindi lang sa gobyerno, sa ating mamamayang Pilipino. Dahil tayong mamamayang Pilipino ang complainant, tayong mamamayang Pilipino ang biktima, kayo ng mga followers, subscribers at viewers ng aking mga channel. Ako ay tulay lang. Daan lang ako ng paghahatid ng mga ganitong klaseng opinion at analysis at balitang totoo. Ang opinion ko may pinamuhugutan, hindi chismis yan. Ang gagawa ng pagtatakip, cover up, sa anuman lang ito, hindi natin palalampasin yan. Wala akong kinalaman sa inyo. Dapat nating ilabas ang totoo. Huwag pagtakpan ang kahit sino. Please like and share ng ating mga topic.